sila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diyang mituog kamo? Sila may tubag, wala gani kami may balo kung aduna ba Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di ayong matanga sa bunyag ang inyong nadawat. Ang bunyag ni Juan mitubag sila. Unya si Pablo mingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naginulsol o iyang gituluan ang katawan sa Israel kakinahanglan mo tuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. So ang Dios magapanalangin sa pulong. This is about the third missionary journey of Paul. Nakabot siya sa Ephesus ug unsay gipagbuhat sa Ginoo sa Ephesus. Now nasayod ta nga si Paul is grabe gid siya kabisi sa Platon. Samtang siya nakabalo sa tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nagitawag siya nga magadala sa mensahe sa Ginoo ngadto sa mga katawan, sa mga hari, sa mga katawan sa Israel o sa mga Hentel o sa diyang iya gayong na dawat o nasabtan kadto iya gayong gibuhat ang mao nga tawag sa Ginoo sa kinabuhi. Bisag asa siya magmantala kay siya sa pulong nga gipadangat sa Ginoo ngadto ngadto kaniya. So sadtang dito ko sa Corinto nilatas na pud siya dito sa Ephesus o matud pa nakit-an niya ang pipila ka mga believers dito, mga magtutuuna. O nangutana siya na dawat na ba nila ang Espiritu Santo o ang ilang tubag, wala gani kuno sila kabalo o nakadungog ana. So na ay mga tao nga nituo na sa Ginoo apan wala pa kuno sila kadungog may tungod sa Espiritu Santo. Kay syempre kung wala pa na natudlo sa ilaha dili pagit sila mahibaw. Mo gani na nga padangat ang pulong sa Ginoo para mahibaw ang tao nga naanak nga mga pulungan, naanak nga mga pagtulunan. Og nangutana na sa siya, then what baptism did you experience? He asked, and they replied, the baptism of John. So mutana sa Pablo, unsa ding baptismo inyong nadawat ug ang tubag nila ang baptismo ni Juan. And Paul said John's baptism called for repentance from sin. Ang baptismo kuno ni Juan para sa paghinulsol sa ilang mga sala. But John himself told the people to believe in the one who would come later, meaning Jesus. Gisa-isa ni John sa iyang mga listeners nga kinanglan mo tuo sila sa umaabot nga mao si Jesus. As soon as they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. So ang maayong balita kay sa diyang ilang nadunggan ang hisulti ni Pablo mahitungod sa Espiritu Santo, ilang nadawat matud pa ang baptismo sa ni Ginoong Jesucristo. Then Paul laid his hands on them, and the Holy Spirit came on them, and they spoke in other tongues and prophesied, and they were about 12 men in all. So sa diha nga nadunggan nila ang maong gisulti ni Pablo, matud pa nabaptismuhan sila sa ngalan ni Jesucristo, ug sa diyang gilihans na sila ni Pablo. Ang Espiritu Santo mikunsad kanila o nagsulti na usab sila laing pinulungan kay walay makunsaran sa Espiritu Santo nga dili gyud magsulti o pinulungan sa Espiritu Santo. And they prophesied, nagpropesiya sila. O gisay-say pila to sila kabuok. 12 sila. So naanak ko'y 12 nga na bautismuhan sa Espiritu Santo para nga magsangyaw na pud sa pulong sa Ginoo. Kay walay na bautismuhan sa Espiritu Santo nga dili makasangyaw. Mao na ang isa nga ebidensya, isa ka resulta sa baptism sa Holy Spirit. Dili mo papugan ang pulong sa Ginoo, imo jud nang ipagawas ug samtang kana mo gawas na adunay gahom nga mo convict sa tao nga makasabot sila o maghinulsol sila o moduol sa Ginoo o mag-search sila sa kamatuoran pagpadayon.
Then Paul went to the synagogue and preached boldly for the next 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. So, si Pablo ni adto na po sa sinagoga, nagwali kuno silang maisugon for the next 3 months. Grabe gid siya nga kumbati, 3 ka bulan nga winalihay dito sa sinagoga ug adunay mga naatubang niya nga nakiglalis may tungod gayud sa gingharian sa Dios. But some became stubborn. Ang uban kuno mga tig-atig kuno, rejecting his message and publicly speaking against the way. So naka-encounter si mga taho nga mga gahi, mga tig-up o nag-reject kuno sa iyang mensahe. Atubangan jud na ang mga tao nga ni-reject sa message nga iyang gipadangat o ni supak usab may tungod ni Jesus against the way. So naay mga tao nga mga tig-ag yun, dili sila mamati sa pulong sa Ginoo kun dili mo oppose, mo batok noon. Sumuuna sila nga tao nga wala kanila ang Espiritu sa Dios kun dili ang Espiritu sa kaaway. Dili man kung ang Espiritu sa Ginoo na kanila, dili man sila nga nakastapor, dili man sila nga mo-react. So Paul left the synagogue and took the believers with him. So katong mga believers nga uban ni Pablo, ituluan ni Pablo, minaw po ni Pablo, gikuha ni Pablo gikan sa synagogue and took the believers with him. Kaya dito sa synagogue, mamantoy lang tigumanan, unya na may gubot dito, na may problema dito, kalayo man ang kasako sa mga tao nga wala kadawat sa mensahe ni Pablo o matod pati gikuha ni Pablo ang mga believers gikasi giuban niya. Then he held daily discussion at the lecture hall of Tyrannus. Nakita niya ang kauhaw o kagutom sa Ebanghelyo o iyang gitagaan o katagbawan ang mga uhaw sa kamatuoran. Iyang gidala dito sa lecture hall of Tyrannus. Matod pa. Wala na dito sa sinagoga kay giinita na siya dito. Giinita na siya dito sa mga taong wala kanila ang Espiritu sa Dios kundi ang Espiritu sa kaaway. Kung mangaway kanita sa pinadala sa Ginoo, it means ang Espiritu na ananato dili gid iya sa Ginoo kundi iya pud sa kaaway. Ingana ra gid kasayo na kung mangaway ta sa pinadala sa Ginoong alagad sa Ginoo, ang Espiritu nato dili iya sa Ginoo kundi iya pud sa kaaway. So mauna nga gikuha niya ang mga believers gikan sa sinagogue, gidala niya o gidala nito sa lecture hall of Tyrannus, iyang gitudluan kada adlaw for 2 years. Grabe. Ingana siya ka matyaga, ingana siya ka kugihan, ingana siya ka mainiton nga nagpagamit sa Ginoo. Wa igsapayan ang kakapoy. Ang obedience niya sa Ginoo is importante. Daily siya nagtudlo for 2 years. Ingana siya nag-offer sa iyang time para lang sa mga tao nga gusto makakatkon. 2 years nga tinuduay daily. Daily. Nga naman, gusto niya nga mag-impart og knowledge. Gusto niya nga mahibalo ang mga tao nga gusto kahibalo gikas Ginoo. So ingana siya ka kugihan nga magtutudo, kugihan nga apostoles. Ang dapit nga wala siya gi-welcome, gibiyaan niya. Niyangita sa laing pamaagi ng mga katawan nga nangilanglan sa iyang panahon pagtudlo, iyaging giserbisyuhan. So, kung kita manggod na empowered sa Holy Spirit, naatay guidance and wisdom kung sa itong buhaton. Dili kay ma-discourage. Diba? Nasuko ang mga tao sa iya, ha? Giinsulto siya,
O pati pa si Jesus the way giinsulto. O nangita siya pamaagi nga diin gawas nun siya makatudlo. Gidala daw niya ang mga tao dito sa lecture hall sa Tyrannus. O dito niya gitudluan for 2 years. This went on for the next 2 years, so that the people throughout the province of Asia, both Jews and Greeks, heard the word of the Lord. Para lang yun makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Nga naman, kay dili pulong sa Ginoo nadunggan sa mga tao kasagara, pulong sa kaaway. Bito na, the good news. Ano man ang good news? There is salvation, there is healing and freedom, there is deliverance, there is joy, there is peace, there is cleansing as we hear the word of God. There is joy innerly and peace innerly kung madungog ta sa pulong sa Ginoo. Because ang pulong sa Ginoo daw tubig na maghatag og kabugnawan, maghatag og katagbawan sa atong kauhaw kagutom. Mabutingon ni Lord nga in the book of John nga ang moduol ug maminaw niya makainom. As we believe Him, our thirst can be quenched. Ang atong kauhaw matagbaw. Okay. So, nganong ingato si Pablo 2 years na nagtudlo kada adlaw para lang kuno ang mga katauhan sa province of Asia, both Jews and Greeks, heard the word of the Lord. Ang pulong gid sa Ginoo mo ay madunggad dili ang doktrina sa tao, man-made doctrines. It's really taken from the word of God. Dili libretos ang gidala. Dili book ko dili Bible. Because as we study the Bible, ito muratag na natay library. Dili man na matawag library kung isa na ka libro dito na butang. Library means naatanan different kinds of books. Okay. Now, verse 11 in Acts chapter 19. God gave Paul the power to perform unusual miracles. Tungod sa obedience ni Paul, tungod sa tawag niya, tungod sa boldness and courage, ang Diyos naganunod kaniya. Naghatag siya o unusual miracles. Matod pa, God gave Paul the power to perform unusual miracles. Grabe ang power gihatag ni Lord kang Paul pod. When handkerchiefs or aprons that had merely touched his skin were placed on sick people, they were healed of their diseases and evil spirits were expelled. Kana, grabe. Kung mag-obey da itas Ginoo, na mga milagro nga din buhaton sa Ginoo nga. Anak, bisa kita, anak patakita. As long as there is obedience, there is courage. No discouragement, ha? God could not able to move if they are discouraged. God is sad when we are discouraged because of the reactions of the people, of the discouragement of the people. Kung ma-discourage ta, malain ta, mabugnaw ta, masuko ta, o mangluod ta, ang yawa ragi malipay, anak. Never God. So, sadyang nagtudlo si Pablo sa sinaguga nga ang mga tao is wala gayud nalipay tanan, ang pipila is nasuko. Nag-reject niya o nag-insulto kaniya. He find ways to bring the people who wanted to listen to him. Niadto sila sa lecture hall of Tyrannus, teaching them for 2 years para lang makadungog sila sa pulong sa Ginoo. And then matud pa, during that time, God gave Paul an unusual miracles nga bisan kuno ang mga panyo or aprons nga nakatouch lang sa skin ni Pablo, kung ibutang na to sa katong mga aprons and handkerchief, kung ibutang na to sa masakiton, mga ayos sila sa ilang mga sakit, o ang daot ng espiritu manggawas. Unusual miracles. Kay bulungan nga mga milagro matod pa sa pulong sa Ginoo. That ang anointing, great anointing nga gibubo ni Lord kang Pablo,
ang apron or handkerchief, panyo o apron nga dapat lang sa panit ni Pablo. Kung nakadapat na sa panit ni Pablo, because there is that's anointing, that's power, that's miracle. Kung ibutang na sa masakiton, maulian ang masakiton, o ang evil spirits mo gawas. That is why, kung mag-obey lang dyan kuno ta, mag-obey lang dyan kuno ta, bisan kita, makita tag milagro nga kay bulungan. Along the way of obeying the Lord, God will open unusual miracles. God is requiring us to obey Him, for us to see miracles, and for us to be recipient of miracles, and for us to be a blessing to others. Nga ang mga tao nga nabugatan, gikapyutas mga demonyo, mawa na itong mga demonyo na nagpabugat, nagpasakit, naghatag balatian, naghatag og trouble, naghatag og mga latagaw nga kuna-kuna, himong gawas nun. Kabalo si Lord, unsa ang kahimtang sa mga tao. O nangita siya mga taong obedience, nga mo obey sa call para ang mga tao mahimong gawas nun. Walay mahimong milagro kung walay mag-obey. Kung pulos na lang ta, reactive, sige lang tag-react, walay obedience. Never God becomes happy. So when there is obedience, there is greater anointing that God will pour out. And that greater anointing must be used. And the devil or the evil spirit will tremble and will exit. Mugawas. Just tonight, na ako tawagan, ipangamusta na ako, nga nagpaampo. And then, nag-confide sa ako ang nagdamgo siya. Just gapo, nagdamgo siya. Nga nakita ni ang kagalingon ng iyang heart, iyang lungs, iyang liver, iyang kidneys, iyang halos in internal organs. Giulot, nalata. Sumoto nga, gifight ako sa prayer. Grabing cast out. Ang ako nang mangusto, it was from the Lord nga mangamusta ko sa iya before nagsuko. And then we ended up into deliverance. Pero meron pa nag-react ang demons. Bukat kayang lawas. Bukat yung kayang lawas. Halos dili siya ka lakaw gi paano ganyan. Because of the demons nga nangapyot sa iyang lawas. Muto, ipadang ko sa Ginoo sa iya. So when I started cast out the demons, is wala pa kaya siya nag-react. Sa ako lang, kadi mo ko kita kay through phone raman. Along the way nga, ga-names na ko mga demons, katong ga-name na ko itong worms man ay nakita, mga ulod, nalata na iyang kuan. Cast out na ko ang kining mga ulod, the kingdom of worms, the king and queens of worms, mga ulod, dito nagka-react. Mura ko ng gibok sa iyang tiyan, nanggibok sa iyang tiyan, to. So inga na, mo nang hangtod nga, nag-react na, hangtod, urag sa kuan pa na nga, o sa lapinig pa nanggi, o sa lapinig pa, kung ikaw nagwa sa lapinig, nang wala sila, ang sa tawag, nang lupad na, nangayagaw na sila, nangabungkag na sila, ingana. Just the reaction of the evil spirit. Ipadayag sa iya ka-throat ring, nga ingana. The good thing is, even when we are sleeping, God is giving us message. Ang atong dreams, na-jay message, ana. Sumuto, we ended up into deliverance. Ug salamat sa Ginoo, na-set free siya. Na-set free siya. Now, when we need to call somebody, kay mo dito pamaagi ni Lord, do it. Because si Lord mag-command, and as He commands,
He requires immediate obedience. Amen. Bisan kisap, kung manugo ta, gusto ta tumanon ta diretso. Ingana gyapon si Lord. When there is a command, God is requiring immediate obedience. Because delayed obedience is still disobedience. Kung maglangan-langan ta, disobedient ka po. So, muna sa to, God gave Paul in Acts chapter 19 verse 11. Actually, this is not the message I prepared, but after the deliverance, God gave me this topic to be our topic this evening. Acts 19 verse 11. God gave Paul the power to perform unusual miracles. When handkerchiefs or aprons that had merely touched his skin were placed on sick people, they were healed of their diseases and evil spirits were expelled. Kaya nagpaluyo sa sickness and diseases, evil spirits, through different manifestations. Tuulod gipakita, nalata na dyan as in lata. And I cast out the spirit of death. Di ba ang spirit of death mo na hinungdan nga malata na dahin ang tao? The spirit of death, the underground spirit, and many things I mentioned that is associated with that kinds of demons. And when I mentioned those kinds of demons, they reacted. Hangtod nga, nanggawa sila. Ingana siya. They were healed of their diseases and evil spirits were expelled in the NLT, in the English Standard Version. Then the evil spirits came out of them. Asa man asa kuno ang mga evil spirits nasa tao. Nanggawas ang mga evil spirits. Okay. A group of Jews was traveling from town to town casting out evil spirits. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. Okay. Di ba si Paul nag-cast out of evil spirit? Na po na yung mga silusong mga tao, sinahon ng mga tao, nag-awat-awat po. Kay abi nila, o mo effect ang ilang pag-awat-awat. Kini mga taong garbuso, dili gusto nga malupigan, mag-awat-awat po. So group of Jews, grupos mga Hudiyo nga nag-travel kuno siya from town to town, casting out evil spirits, town to town casting out evil. Mura pag awat-awat ginilang ministry ni Paul. Kanang awat-awat ministry, kuyaw na. Mag-awat-awat lang ta. Kay gusto ta nga sundayag nga napot ka anak nga call, but we are just imitating. There is no real call from the Lord. Kung sa kuan pa, wala kay license to do it because you are not given that kind of ministry. So they tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. The 7 sons of Sceva, a leading priest, were doing this. Isa-isa, kinsa kuno to? Mga 7 ka anak ni Sceva, ang leading priest. Abi nila, kay mga pari man sila, abi nila mo take effect po. Why they do this? Because of envy and jealousy. Awat-awat lang. Kaya nga naman, ka naman good yung mga members sa synagogues nga nawa na tungod kay they saw the power of God, the anointing of God, and they were set free from their struggles. They were set free from their sickness and diseases. So, nag-awat-awat po sila o wala na hitabo. But one time when they tried it, the evil spirit replied, na isa ka panahon nga ilan na ponggi, nag-awat-awat na po sila, cast out. Ang evil spirit ni ingon, I know Jesus, I know Paul, but who are you? Ang evil spirit kuno, niingon kuno nila, nakaila kuno kang Jesus. Ang evil spirit nakaila man ni Jesus, kaya syempre, mo po ito ilang Lord sa una, ilang head. Pero sa nila, rebelde sila, wala na, nag-ansabalutan na sila. I know Jesus, I know Paul, but who are you? Then the man with the evil spirit leaped on them,
overpowered them and attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. Gipadayag diri nga kadtong tao nga ilang gi-cast out kay nag-awat-awat sila sa gigamit ni Pablo, nangisog man og ayo. Gi-attack sila. O violente kay pagka-attack, grabe nga pagka-attack. They fled from the house na nahawa sila atong balaya, naked and battered. Nagkahubo-hubo sila, kay kunis-kunisan sila, bira-bira sila. Yubuan sila. Pati lang, pito ba ito sila? Imagine na, pito sila kabok anak ni Skeva, nga leading priest. Si Pablo ra isa, the leader. The story of what happened spread quickly all through Ephesus. Kaya dito man is Ephesus. So Jews and Greeks alike, assaulting fears descended on the city, perting lisanga sa mga tao dito sa Ephesus. And the name of the Lord was greatly honored. Ug ang ngalan ni Jesus gipasidunggan. Because that's the first thing that happened there in Ephesus. Pero ngano na ihitabo ni nga naabot si Pablo sa Ephesus? Tungod kay ang tao sa sinagoga ditong dapita, wala ni nasuko kang Pablo. Nga na nahitabo. Sometimes a problem can be God's way to find kining ways nga diin the miracles of God can be shown. Tugutan ni Lord ang mga negatibo pangitabo. Mga problema, mga arguments, mga quarrelings. Kung kinsabay maapektuhan ang nagdili. Kung dili apektado ana naabot ka kay courage, walay discouragement. Ka-focus gyapon ka to carry the purpose of God nga magpadayon. Kung sa showbiz, the show must go on. The call must go on. And then, God is just watching and hearing us, looking our hearts and our minds. What it beats. Unsa gi-beat ano. Kung na ay courage and obedience, God will do miracles. He will let the people amaze of your anointing because of your obedience. Ma-amaze lang sila because of our obedience. Pasagda yung mga taong ingatira. Because they are not your boss. Our boss is the Lord. Ay paapektos mga taong ingatira, manginsulto nimo. Ay paepekto because depektado sila. Hear God's voice. So to hear and obey the Lord. Only Him. Hear Him. Not the other people who are just used as the tester. So, then the evil men leaped on them, overpowered them, and attacked them with such violence, and that they fled from the house naked and battered. The whole story happened, spread quickly, or all through Ephesus, Jews and Greeks alike. A solemn name. Fear descended on the city, and the name of the Lord Jesus was greatly honored. Many who became believers confessed their sinful practices. Takhan ko na imong magtutuo. Nituo o ipatuo sa mensahe ni Pablo. Na ay negative o positive. Ang bulahan o ang matuo o ipapikto, magkakita gay milagro o mabless ang iyang spiritual life. We must know how to use our ears. Again, we must know how to use our ears. We must know and discern the voice of God and the voice of the enemy. So he who has an ear, let him hear what the Spirit says. Kinanglan may bauta. Kinsay nag-istorya na to, o kinsay atong tumano na to. Ingon ni Lord, look straight, and then
Watch out your ears. Pagbantay sa itong mga dalunggan. Ayaw apekto sa mga taong gigamit sa kaaway. Kung sinitawag din many who became believers confessed their sinful practices. Unsa man ang sinful practices or bad practices because na good practices. A number of them who had been practicing sorcery brought their incantation books and burned them at a public bonfire. Grabe nga revival. Grabe nga unsa tawag ani pagkatandog nila. They understood that those incantation books katong mga libritos nila nga nay powerless lang ito compared to the power of God. Because all these people who have powers from darkness relied from their books that were given to them. Mga tao nga naay powers, ilatong nakuha ilang powers pinaagis inalabasan dito o ilatong balik-balikon alas 6 gabi. Nay oras. Balik ko na oras na ay time, how many times they will repeat that kind of kining sa tawag ani tulumanon. Kaya kung dili na nila matuman ang tulumanon, dili effective ang ilang power. But in the sight of the Lord, it's not tulumanon, it's just obedience to God's word. Dili na magbalik-balik og litong kana. It's just obedience to God's word. The continuous intimacy with the Lord can make this anointing flow and overflow. Tinga na ragid siya. Dili na tumano memorize pa to nimo. Just have an intimacy with the Lord. Spend time with the Lord in prayer, in talking to Him, in reading His word. Because this will lead us to victory. This will lead us to be a blessing that we can help other people are in bondage of sin, bondage of sickness and diseases, bondage in their minds nga they are manipulated by the enemy. They keep on hearing the words from the enemy and that bothers them. We can be able to help them kung gamito na ang power and authority ni hatag ni Lord. Because gusto ni Lord daghantang mamuhat siyang buluhaton. He is just requiring our time and our obedience. It doesn't care if you are a pastor or not. As long as there is obedience, the power of God will take effect. Nga na siya. Excuse na to, di mo ko pastor. Wala giingon din na nga pastor ay magtagaag authority and power na anointing ni Lord. As long as there is obedience, there is a need. And you are there. You can be God's instrument to let His power be shown. Hallelujah. So, daghan ko no kaayo ang incantation books or mga libritos nga na dito lang powers were burned them at a public bonfire. The value of the books was several $1 million. So the message about the Lord spread widely and had powerful effect. Inga nira gina siya. Kung na a great victory, there is a great battle. If there is a great victory, there is a great battle. No victory if there's no battle. Muna nga sa to, be strong in the Lord. Be courageous. Kinanglang ligon, tas gina maisugot ta. Nga naman, we are facing enemies. We are facing enemies. And enemies will use instruments to discourage us. To let us disobey the Lord. For us to become useless, not useful. And ang atong mga discern magpagamit sa Ginoo, yes, that's a good thing, but we have to conquer the obstacles to become useful in the kingdom of the Lord. So to conquer the philosophies in life just made by human beings, not led by the Spirit of the Lord. Because if we are bondage by the philosophies of life, not guided by the Spirit of the Lord, the law of the Spirit there is liberty. Ang balaod sa Espiritu Santo na kagawasan. Kagawasan nga maghatag kagawasan sa mga tao. Hallelujah. So mauna, afterward, in verse 21, afterward, Paul felt compelled by the Spirit to go over to Macedonia and Achaia before going to Jerusalem.
Doon na to verse 21. Atod pa, si Pablo na pud iyang nabati ang Espiritu Santo ipaadto na pud siya sa Macedonia o Achaia and go to Jerusalem. Everything that we do must be led by the Spirit of the Lord so that that time is not wasted. And we are not battered. We are not struggling. As long as there is obedience, there is peace, and there is miracle, we can be useful. Amen. We are called by God to be useful, not to be useless. In different ways, we can be useful. In different locations. Our mouth can be used anytime, to anywhere. Ingon siya diri, and I'll repeat in verse 21. Afterward, Paul felt compelled by the Spirit to go over to Macedonia and Achaia before going to Jerusalem. And after that, he said, I must go on to Rome. Grabe. Kasi kasa siya paingon kasi Ephesus, before sa Ephesus. So, kung asa siya ipalid sa Spirit sa Ginoo, mato na gid siya. Because there is a need for him to go. A lot of people needs his presence. Kita ni Lord nga ingana sa Pablo ka obedience. God is really requiring us to obey Him because a lot of works to be done. A lot of people need service from His obedient people. Ito, ask the Lord for more laborers. Mga ikonota si Ginoo, daghan magbubuhat. Kadaghan kayo buluhaton. Daghan kayo buluhaton. So I must go to Rome. He sent his two assistants, Timothy and Erastus, ahead to Macedonia while he stayed a while longer in the province of Asia. So dili naman niya maato, dili na niya maapas. Iyang ipadala si Timothy ug si Erastus dito sa Macedonia kay kinanglan kuno siya magstay pa ug taas-taas dito sa province of Asia. Because he understood the need of God's servants doing service to the people who needs to hear the word of God, who needs to be delivered, who needs to be healed from any demonic attack. The spiritual soldiers of God must know and understand the urgent call from God. And we could not able to know this unless we are prayerful. Because as we pray, we are talking to the Lord. And as God talks to us, He gives us an assignment. Matag siyang assignment. Dito na po pa. Malagin ako, as we are obeying to the Lord, we keep so busy. Busy jita. Obeying to the Lord, it seems nothing. Obey the Lord. Ato ma-feel nga, Lord, nga na di ay jud. Sabda na to siya sa to. As we understand the heart of God, His beat is for the people who cries for help. His unfailing love is there at all times. Many people needs to be rescued from the hatred, from bitterness injected by the enemy to their minds, to their hearts. And through His obedient people who loves the Lord, who loves His word, who loves people, they can be a great help. We can be a great help. Sa to, si Timothy o si Erastus ipadala niya sa Macedonia. Kay kinanglan mo, stay longer pa siya sa Asia. Kay nahay mga tao na kinanglan pa niya. If we have this call, if we have this burden from the Lord, it means we are called to serve Him. If we don't have this burden, it means we need to be more time. We need to spend more time with God para we can understand what He wants us to do. Oh, glory to God. Let's bow our heads and close our eyes in prayer. Let's meditate God's word that He has given us tonight. Oh, Lord. You are the great and mighty God. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords.
who called people to serve you, God. Holy Spirit, have your way to bless us, to give us the breath of life, the breath of the Spirit, Lord, so that we can honor you in our lives, in our time.